Yes po, nagpaalam po kami sa kanila and Sinat ko sila, tapos tumawag sila sa akin na sabi ko sa kanila na babalik kami guys. sobrang ganda nga ng ano namin. Tsaka alam ko naman na maiintindihan din nila yun. Ayoko yung, syempre baka magtampo sila, magkaibigan kami, pero Kailangan din namin talaga ng may hahawak ulit sa amin. Kasi nakikita din nila yung struggle namin. So, ang sagot ni Mariana at Cindy sa amin, sa akin no, nung chinat namin sila, okay lang yan, boy, sabi niyang ganun. Sabi nilang ganun. Naiintindihan namin kayo, tsaka support kami sa inyo, syempre. naiintindihan naman nila guys. Pero ngayon, masaya ako kasi nakabalik kami dito sa trabaho namin dati. Hopefully. Pero nag-look forward ako doon, syempre. Oo naman. Magkakasama, mabubuo ulit yan. Siguro depende sa kanila kung syempre kung gusto nilang sumama ulit na magkita-kita kami lahat. Depende sa nila kung ayaw nila. Kasi tao rin naman sila, tao kaming lahat. Kami nila Monmon, may mga pagkakamali kami. May pagkakamali din yung management dati. May nagkapatawaran. So ganun din naman sa ibang mga talents. May pagkakamali yung management sa kanila. May pagkakamali sila sa management. So darating yung panahon talaga na magkakapatawaran. Tsaka hello, 3 years ang nakalipas. Kaya it's about time to shine. Siyempre, respetuhin na lang natin kung ano yung mga decision nila. Kung gusto nila may pagsama-sama ulit tayo. Nung time na pinag-uusapan namin to ni Monmon, hindi pa siya sigurado. Kasi may takot na baka, alam mo yun, mag-doubt sa amin si Sir Paul. Kasi syempre may takot ka na baka, syempre may nagawa kami sa kanya. May nagawa kaming naikatampo niya. Diba? Yung time na gusto niya mabuo kami, nag-reject kami. Tapos ngayon na gusto namin bumalik, alam mo yan, hindi ko talaga expect kung anong maano ni Sir Paul. Sasabihin niya, kaya humingi kami ng sign. Humingi ako ng sign nung chinat ko siya. Kaso, yung nireply niya sa akin, who is this? So, ayun. Chinat siya ni Monmon. Tapos, naging okay yung conversation. So, ayun, ito na. Regular na ulit kami. Feeling ko hindi na kami tatanggapin ulit. Feeling ko hindi na magre-reply. Kasi dati, di ba guys, gusto nilang magbuo dati. Nung magkasama-sama ulit kami. Kaso nga kami nga, ayaw pa namin kasi nga meron pa kaming nararamdaman. Pero ngayon, maayos na. Expect ko na nahati ang reaksyon nila. Merong magagalit, panigurado. Meron din namang susuporta. At sa palagay ko, yung mga susuporta na yun, yun yung tunay na nakakilala sa amin. Yun yung tunay na supporters talaga namin at mahal talaga kami. Panigurado magugulat sila guys, di ba? Kasi, totoo to, wait lang, nabubulol ako, pasensya na, nabubulol ako. Kasi dati, di ba, sinabi namin dati na hindi nakababalik, ganyan, di ba? Pero, syempre guys, ngayon, okay na lahat, nakapag-heal na kami. Actually guys, nag-upload na yung sa vlog. Tapos, sobrang daming nag-chat ng mga fans na nagulat talaga sila na bumalik kami ngayon. Ang hidden agenda, ang masasabi ko dyan, gusto naming palakasin ulit siya, ang SY. Kasi guys, alam nyo ba na nakakalungkot din na parang hindi na siya ganun kalakas. Kayo, mga viewers, nakikita nyo yun na hindi nagkagaya dati na sobrang hindi kayo makakatulog. Di ba may mga supporters dyan na hindi makakatulog hanggat di sinesearch yung SY Talent Entertainment? Ano na kayang bagong vlog ngayon? So, yun yung yun yung agenda natin ngayon. Pero hidden agenda na negative, wala. Actually guys, wala akong hidden na agenda, wala. Para matulungan kami at para makatulong din kami. Yun. Para makasama din mga dati namin katrabaho, tsaka para, actually, ito, sa totoo lang, totoo lang. Para kumita din, syempre, syempre guys, work din to, gusto ko may extra work din. Actually, kahit ako nga, nag-work din nga, actually, gusto ko ulit mag-work dito, and mag-work din ako ulit sa labas, yun, umaga and gabi. Makapag-enjoy, makapag-explore din lalo sa pag-vlog.
Syempre hindi. Yun ang hindi. Hindi. Totoo yun na na walang angel kung walang SY Talent Entertainment. Actually, hindi mo talaga ako kilala eh. Ano lang ako, kinuha lang ako bigla. Hindi ako marunong mag-vlog kung hindi ako galing sa SY, hindi ako marunong mag-vlog. Kasi guys, actually, dati tambay-tambay lang ako sa daan. Tapos, madaling araw, ganyan-ganyan lang. Pero nung ginawa ko ng SY, doon ako nakakilala ng mga ibang tao. Wala akong pangalan dati. Nung pumasok ako sa SY, tulungan kami ni Mariano. Tapos, doon kami nag-boom. Kaya walang Mariano, walang Angel, kung walang SY. Marami siyang natulong. May natulong talaga sa akin. Sobrang dami niyang natulong sa akin. Lalo na sa cellphone. Actually, syempre lockdown noon. Tapos di mo alam saan ka hahanap ng trabaho. Tapos, yun nga, pinasok na ako dito. Di nakapag-work ako. At syempre, yun nga, nakatulong din ako sa mga parents ko na mga kailangan din nila na kaya kong ibigay. Kasi, una sa lahat, yung mga bagay na hindi ko napuntahan ko. Kasi syempre, nag-work ako sa SY. Tapos, syempre yung salary namin, biruin mo guys ha. Gusto ko lang i-share sa inyo. 19 years old, kumikita ng 100,000. Tapos may kotse ako. Tapos, natitreat ko yung family ko. Kapag may celebration, pag may birthday, ako na yung gumagastos, yung ganon. So, malaking tulong talaga siya sa buhay ko, yung SY. Kaya, hindi ko pwedeng sabihin na walang naitulong ang SY sa akin. Tsaka hindi ko naman sinabi yun ever. So, sa pagiging traidor, mukhang mahabang explanation ito. Actually guys, hindi ako naging trader. Kasi, guys, tahimik lang ako, hindi ako nagsasalita eh. Ayaw kasi ng mga issue ganyan. Actually, sobrang tahimik ko talaga guys. Ayaw ko ng mga ganyan. Para sa akin, hindi ako naging traidor. Kasi, una sa lahat, nung pag-alis namin sa SY, wala naman talaga akong kaaway, hindi naman kami hindi ko naman kinamumuhian si Sir Paul eh. Hindi naman dumating sa ganong punto eh, para traidorin ko sila. Kaya lang guys, alam nyo, sa dumaan na panahon, yung mga sulsul talaga, sila yung mas nagpapabigat ng puso mo kung bakit meron kang nasasabing masamang bagay sa isang tao. Hindi ako naging trader kahit sa mga katrabaho ko, ni isa wala akong nasasabi. Ayoko kasing ganun. Gusto ko kasi lahat kasi gusto ko maayos, gusto ko kasi magkakaibigan lahat. And ayoko ng mga ganun. Gets nyo ba? Kaya para sa akin, hindi ako nag-trader. Hindi ako naging trader para sa management. And kahit nung nag-work ako, hindi ako nag-trader. Aminin ko, sobrang sumasama talaga yung loob ko nung time na sinasabi sa amin na wala daw kaming utang na loob, wala daw kaming ganito, ganyan. Hindi daw namin alam kung saan kami nagmula. So, alam nyo guys, kung malalaman nyo lang ang buong story side by side, dun nyo maiintindihan siguro kami kung bakit hindi pa kami ready makipag face to face sa mga katrabaho namin ngayon. Kasi may mga kanya-kanyang issues, may mga gumagatong pa. Yung mga gumagatong, sila talaga yung sila yung mas nagpapaliyab ng apoy. Actually guys, meron akong utang na loob na hindi ko sinasabi. Pero meron akong utang na loob kay Sir Paul kasi dati kasi guys, di ba nag-work kasi ako dati noon. Tapos nag-aaral pa kasi ako noon eh. Nag-aaral ako noon habang nag-work dati sa SY. Tapos yung pag-aaral ko, napapabayaan na. Tapos buti si Sir Paul, sobrang bait. Tinulungan niya ako makapagtapos ng pag-aaral. Hindi nakapag-graduate ako ng grade 12. Actually, lockdown nun, di ba? Lockdown nun. Kaya may utang na loob ako. Hindi ako walang utang na loob. May utang na loob ako kay Sir Paul. Kung gagamitin lang namin yung SY, siguro masasabi kong tama yun. Gagamitin namin yung SY and gagamitin kami ng SY. So, ganun lang siya guys. Ganun lang naman kasi talaga eh. Magtatrabaho ka, yung pinagtatrabahuan mo, pasasahurin ka. So, ganun lang yun. Ganun lang ka-basic yun. So, sana mag-gets ninyo. Pero yung gamitan na intensyon talaga, hindi totoo yun.
maggagamitan kami. Maggagamitan kami siguro paano? Siguro magtatrabaho kami ng dalawa. Magtatrabaho kami dalawa ng SY na ano, mag-share kami ng mga idea namin, ng mga content para mas lalo mapangat yung management na ano, tumaas yung views. Ganun. Nagsabi siguro ako ng mga masasama or mga negative na ginagawa natin dati nung nagtatrabaho tayo. Alam mo yon, yung mga hindi na kailangan ilabas pa sa camera. Siguro may mga nasabi akong ganon dahil nga may mga yung nasusulsulan ka. Yun naman kasi talaga yun eh. Hindi ka naman magsasalita ng ganito o ganyan kung hindi ka nasusulsulan. And syempre, ilang taon lang ako noon, nagpapasulsul naman ako. Actually, hindi. Hindi kami... Kasi sa amin guys, ayaw kasi namin yung manira. Lalo-lalo yun, ayaw namin yung manira. Kasi gusto talaga namin yung tahimik lang kami. Yung walang issue sa amin, ganun-ganun. Basta hindi kami nanira. Hindi. Guys, mayabang naman kasi talaga ako eh. Alam niyo naman na yun? Ano ka ba? Alam niyo yun, di ba? Yung mga joke ko, mayabang naman talaga ako. At aminado ako dun. Pero yung lumaki yung ulo dahil naging, dahil naging influencer ako. Palagay ko hindi. Kasi kung lumaki ulo ko sana kapag may nagpapapicture. Kasi dyan mo makikita pag lumaki ulo ng isang tao eh. Dyan lang sa maliit na bagay. Kapag may nagpapapicture, mamaya na. Ganyan, yung ganon. Pero kung hindi, pero kung baka mayabang o mayabang ako. Pero lumaki ulo, hindi. Hindi lumaki yung mga ulo namin. Siguro kung lumaki yung mga ulo namin, ba't pa kami nandito kung lumaki yung mga ulo namin, di ba? Hindi lumaki yung ulo namin, guys. Hindi. Meron akong hinanain. Pero ano lang to, hindi siya kay Sir Paul. Meron akong hinanain kay Sir Paul. Ito yung time na ito yung time na tinatapos na yung SY. Yung sinabing bankrupt na yung SY. Ano yon? So, meron siyang pinangako sa amin na big amount na pera. As in, big talaga. Tapos, so syempre ikaw, nag-expect ka. Tapos, dumating na yung date. Tapos biglang sabi, postpone daw. Alam mo yun? Tapos yung parang, kasi may plano ka na sa isip mo eh. Nag-hard work ka, tinanggap mo na yung salary ninyo medyo bumaba dahil meron nga kayong hinihintay na malaking amount. Alam mo yung ganon. So yun, tapos kami dalawa ni Kuya Lester noon, nung time na yun. Naghanap pa kami ng bahay, na dapat magkapit bahay pa kami kasi nga sobrang excited na kami. Gusto niya makuha yung pamilya niya, yung mga anak niya dito niya ititira. Kasi ayaw niya rin iwan yung SY. So, siguro yun talaga yung yung kinasama ng loob ko. Kahit na balikan yung interview sa amin ni Boss Paul, yung aura ko doon, di ba, parang inis. Hindi ako masaya, hindi ako malungkot. Inis ako. So, yun lang naman siguro yung dahilan na parang kinasama ng loob ko kay Sir Paul. Yung sana hindi niya tinago. Sana nagpakatotoo na lang siya na may problema kasi, may conflict kasi na nangyari na eh. Kasi hindi natin na-reach, di ba, yung 1 million sa original song. So, yun. Wala akong hininahin sa SY dati. Kasi guys, nung bago-bago pa lang kasi ako doon, sobrang bait nila sa akin. Kaya di isa sa kanila wala akong hinanakit. Yun, hinanakit. Wala akong hinanakit, guys. Wala. Siguro hati. Kasi nakaya naman namin siya eh. Tsaka nag-enjoy din naman kami. Siguro hati yung pagiging tagumpay. Kaya lang, dumating din sa time na parang ang dahilan eh, hindi na kami makakilos, ganyan, hindi na namin alam, yung sige lang na sige, kapag tinatamad ka ngayon, hindi ka mag-work. Kapag ka bukas, masipag ka, mag-work ka, yung parang wala nang disiplina. Yun siguro yung sa amin ni Mon. Walang disiplina sa trabaho, sa pag-vlog. Siguro, 50-50. Siguro, kasi guys, nung nag-solo kasi kami, syempre, yung time lang namin, yung kailan namin gusto mag-work lang kami. Tapos, lalo na namin na-explore yung pag-vlog. At lalo na yung
lalo nag 100k kami, parang sobrang hirap. Tapos yung sobrang bumaba yung views, gano'n. So, kaya yun guys, naisipan namin na pinagplanuhan talaga namin na bumalik sa SY para magkaroon ulit ng disiplina sa pagtatrabaho. Kasi sobrang ano talaga nila, yung pagdidisiplina talaga sa pagtatrabaho, yung pagising mo, tara, ano na tayo, vlog na tayo, ganito, ganyan. Oo naman. Hello, oo naman. Hindi kami gagawa ng pagtatrader, lalo na sa management, guys. Ayo, hindi kami gagawa ng pagtatrader. Ideas and pagiging eto kasi palagay ko, para maging maayos, maging maganda yung takbo ng management, kailangan mo ng trabahador na may disiplina sa trabaho. So, isa yun sa masasabi kong may aambag ko sa management na to. Na kaya kong disiplinahin yung sarili ko pagdating sa trabaho kasi yun siya. And mga yung mga ideas ko, yung mga natutunan ko sa iba't ibang mga vlogger, pwede kong i-share dito sa management na to, guys. So, yun siya. Siguro mga kaya namin gawin siguro yung mga kasi guys, sobrang dami na, meron kami mga kasama mga iba din vlogger, siyempre meron mga payo-payo sila kung paano yung gagawin ng ganyan. Siguro gusto i-share din namin sa management, guys, i-share namin. And siyempre guys, gusto namin mag-brainstorming kami paano gumanda pa lalo yung management para magpataas. At siyempre, basta gusto ko guys, magsama-sama kami magpataas ng views. Ayun. Okay. Hindi. Kasi dito ko kasi gustong sabihin na gusto kong patunayan sa sarili ko na hindi ko tinalikuran kung saan ako nanggaling. Kasi guys, yun talaga, sa totoo lang doon ako na pag kasi masakit, dinadamdam ko, tapos gustong ipakita sa inyo na hindi totoo yun. So, yun siya, hindi totoo na bakit bumalik ako dito, tapos pag nagkaroon na ako ng pera, alis na ako kagaya ng iba, hindi. Tsaka, hindi ako umalis sa SY, iklaro ko lang. Hindi ako umalis sa SY, guys. Nabankrupt ang SY, nagkaroon ng struggle ang company, nagkaroon ng struggle ang management namin. Pero hindi ako umalis sa SY. Kahit gaano kahirap, kahit gaano ka-toxic dati yung mga katrabaho, hindi ako umalis. So, hindi. Kasi gusto namin talagang bumalik, guys. Gusto talaga namin bumalik. Dati pa, kaso hindi talaga namin masabi-sabi. Kaso nga, yun nga, nahiya kami talaga sa kay Boss Paul. Sobrang hiya talaga. Kasi nga dati, di ba, gusto nila bumalik kami. Kaso kami naman hindi bumalik. Kaya, ayun. Dati na kami nag-struggle ni Monmon sa financial. Dati na. So kami, ang ginagawa namin, puro diskarte, ganito, ganyan. Kung dati na kami nag-struggle sa financial at nakikipagplastikan lang kami ngayon para makakuha ng pera, para kumita ng pera, sana dati pa namin ito ginawa. But no. Kasi guys, kanya-kanya na kami, nag-heal na kami lahat, so wala nang plastikan. Alam mo, sabi ko nga sa kanila, alam niyan, hindi ko Lester, na kapag hindi kita minura, doon, tayo, pinaplastic kita. Pero kapag minura kita, dahil, Diyos ko, hindi ako plastic sa'yo. Pag yung sinabi sa'yo, kumusta ka na? I love you. Ingat ka sa pagdadrive, Yak! Hindi ako ganun. Yun ang kaplastikan para sa akin. Pero yung, hoy, asa ka na? Ang tagal mo naman, kumilos ka na, bisa mo. Yun, ganun kasi ako, guys. Yun ang hindi, guys. Yun ang unang-una sa lahat, guys. Kasi, para sa akin, ayaw kong plastikan. Ba't pa ako pupunta dito makipag-plastikan lang ako, di ba? Yun yung number one sa akin, guys. Hindi ako marunong makipag-plastikan. Ayun yung pinaka-ayaw ko. Bumalik para umingay yung pangalan. Totoo yun. Talagang babalik ka para umingay talaga yung pangalan mo. Kasi yun talaga ang goal nating lahat. Diba? Ang umingay ulit yung pangalan. Pero hindi ko naman naisip na iiwanan ko ulit to. Para, hindi ko naisip. Pero totoong bumalik ako para umingay yung pangalan ko. Sino ba namang hindi, no? Pili ko na mamaldita ang sila sa akin.
Pag may napanood to, feeling ko marami ang basher. Nag-explain ka lang, maldita ka. Siguro para umigay din mga pangalan din namin. At syempre guys, ingay yung pangalan namin. Pero mag-work pa rin kami dito sa company guys. Kahit umingay yung pangalan namin, mag-work pa rin kami dito sa company. Taong bumalik ako para umigay ulit yung pangalan ko. Kasi medyo tumatahimik. Hindi. Bakit dati? May naipon na rin naman na ako dati, bakit di naman ako umalis? Diba? Hindi. Para lang yung relasyon. May masaya, may malungkot, may away. Pero kung mahal mo, hindi mo iiwan. Yun siya. Siguro hindi. Siguro lalo hindi kami alis. Siguro lalo na kung lalo na kung nag-enjoy kami, lalo na sabi nga ni Kuya Liz, nagta-travel na nga. Siguro hindi. Siguro hindi na kasi kagaya dati na syempre, siguro kagaya dati nung work namin dati, syempre mga iba mayroong mga toxic. Pero ngayon, walang toxic ngayon, hindi ka makaalis. Masaya ako na bumalik ulit ako dito sa kung saan ako nagmula, kung saan ako, alam mo yun, kung saan ako nakilala. Kasi, kagaya nga ng sabi ko ayokong magbago ng management, ayoko ng bagong pakikitungo, bago na naman, hindi mo na naman alam kung anong ugali nila. Itong mga kabisado ko na yung mga kiliti. Kung natatay si Kuya Lester, alam ko na kung ano. Alam mo yun, yung alam mo na kapag ka nagagalit siya, alam mo na, yung wala nang adjustment na malaki. Wala nang big adjustment kasi yung mga katrabaho mo, alam mo na, matagal na. So, hindi ako walang sapilitan. Tsaka, sino bang gusto na, diba, na alam mo yun, yung hindi ka masaya eh. Mayroong ganun, diba? Kapag ka sinabi mong napipilitan lang ako, ang hirap kayo magtrabaho kung hindi ka masaya. Yes guys, masaya bumalik ngayon guys. Kasi dito nga ako nag-start, tapos kiwento ko din dito yung buhay ko. Kung dati, di ba, yung buhay ko dati, dito ko din pinakita sa inyo. Kaya masaya akong bumalik guys. So, hindi ako napipilitan sa pagbalik ko na to. At saka, kami talaga ang gusto talaga namin bumalik sa SY. Yes, handa na ako and sanay na ako sa lahat ng bashing. So, handang-handa ako. Handang-handa. Excited na nga ako sa mga sasabihin nito. Ganon. Actually guys, handang-handa na kasi yung mga iba. Siyempre 50-50 yan eh. 50% yung magbabas sa amin, 50% yung mga susuporta. Kaya alam na namin na alam ko na ang magiging resulta guys kasi bumalik kami dito. Alam ko na yung mga sasabihin ng mga ibang tao. Pero ang importante guys, nandito kami. Pero mas maganda guys, supportahan nyo kami. Supportahan nyo kami. Yan. Okay. Kagaya nga ng lagi kong sinasabi, sulsul talaga ang sulsul talaga yung nagpapaliyab ng apoy. Pero wala nang. Gagamitin ko talaga yung word na nang. Wala nang galit ang Mardy sa SY. Totoo yan. At saksi ako doon. Kaya nga kami bumalik eh, diba? Kasi wala na talaga kaming galit. Pero nahuli namin ang isang sulsul. Talagang siya talaga yung ng apoy eh. Siya yung ganito, ganyan. Ay, nabayaw ko na mag-talk. Basta siya yun. Siya lang. Wala lang iba. Actually guys, wala naman silang galit dito sa SY. Kasi guys, goods naman eh. Sobrang goods naman guys. Kasi nakakausap naman namin sila. Wala silang galit dito sa company. So, Monchel, kung ano man ang mga mangyayari sa hinaharap, etong mga sagot ninyo ang pagbabasehan ng fans at ng management kung kayo ba ay naging makatotohanan sa mga sagot ninyong ito. There you have it guys. Monchel is officially back as SYTE Talents. Abangan ang kanilang mga pagdadaanan sa Season 3 ng SY Talent Entertainment!